Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. King of Swords, Wheel of Fortune, Three of Cups, the Fool, Six of Swords, Five of Wands, Four of Wands, Six of Cups, Ten of Wands, Four of Cups. So nakikita ko dito, possible na bumalik itong past person mo or nagkaroon ng communication dito. Maaring na-involve ito sa isang third party. Ito yung nakikita ko dito. Kaya lang, ikaw dito, gusto mo nang i-let go, kalimutan yung taong to dahil sobra ng hirap ng nararanasan mo. Maaring conflict lagi ang nangyayari dito or nagka-clash kayo, hindi ka nagkakaintindihan sa isa't isa. Ito yung nakikita ko dito. Nag-expect ka rin naman sa taong to na maaring magbago. Kaya lang ang nakikita ko dito, in-ignore mo na yung taong to eh. Binalak mo na dahil ayaw mo nang ma-involve pa sa taong to. Ito yung nakikita ko na tinry mo na bigyan ng pagkakataon or chance yung taong to na makita niya yung value mo or yung worth mo. Kaso, dumating sa point na napagod ka na and humantong dito sa situation na kinat mo na yung taong to and very grounded na yung decision mo ngayon na ayaw mo na bumalik sa ganitong situation. Kumbaga, ready ka na mag-take a risk sa new beginning mo. And ito yung nakikita ko na nagpo-focus ka na sa happiness mo. Ito yung nakikita ko na hindi mo maintindihan kung bakit ito yung dumating sa buhay mo. Dahil sa nakikita ko talaga namang nagmahal ka ng todo. Ininvest mo talaga yung time mo para sa taong to emotionally, and sa nakikita ko, hindi man lang nakita ng taong to yung value mo. Ten of Swords, na nakikita ko rin dito, ilang beses kang binetray ng taong to, paulit-ulit hanggang sa dumating nga sa decision mo na ayaw mo nang maranasan to. Pagod ka na dahil hindi mo alam kung bakit niya nagawa to sa'yo, na paulit-ulit kang niloko sa kabila ng kabutihan na pinakita mo dito sa taong to. Pero hindi niya pa rin nakita na ikaw dito nagsakripisyo ka para lang maging masaya siya. Kumbaga, umikot yung mundo mo sa taong to eh. Hanggang sa nagising ka na lang na pagod ka na. Ayaw mo nang malugmok pa ng paulit-ulit. Sa nakikita ko, ready ka na iwasan yung taong to. Sobrang bigat ng dinanas mo dito sa taong to, and ngayon maaring gumawa to ng way para i-win back ka. Kaya lang ikaw dito hindi mo na kaya pang makita yung sarili mo na bumalik doon sa panahon na saktan ka ng taong to emotionally. The Hermit, sa nakikita ko rin dito, marami ka nang nabalitaan sa taong to or nalaman. Kumbaga, kaya ka nakapag-decision na hindi ka nababalik pa dito sa taong to dahil alam mo ng decision mo ngayon eh. Kumbaga, magte-take a risk ka na para sa new beginning mo or sa tamang tao. Ito yung nakikita ko dito na masaya ka na ngayon, although meron pa rin namang nararamdaman ka para sa taong to. Pero sa nakikita ko dito,
ready ka na mag-move forward at hindi ka na naapektuhan dito sa nangyari sa situation mo. Alam ko na talagang pinilit mo yung sarili mo na talikuran yung taong to kahit na may time na sinusuyo ka ng taong to or gumagawa siya ng way para kausapin ka. Kaya lang talaga dito na pinipilit mo yung self mo na wag nang kausapin pa yung taong to, iwasan na talaga dahil alam mo na ganun pa rin yung mangyayari at hindi pa rin naman magtitino yung taong to. So tingnan natin kung ano ba yung nararamdaman ng taong to ngayon. The Chariot. So nakikita ko dito, willing yung taong to na i-win back ka, ayusin yung relationship nyo. Ngayon lang nakita ng taong to yung worth mo eh. Kaso ikaw dito, hindi mo nahahayaan pa na i-manipulate ka, kontrolin ka ng taong to dahil sobrang taas ng tingin ng taong to sa sarili niya. Kumbaga, mataas yung pride niya. So, ngayon niya lang nakita kung kailan nag-walk away ka na sa situation. And sa nakikita ko dito, hindi mo hahayaan pa na paulit-ulit kang pahirapan ng taong to. Dahil ngayon, marami ng blessing or opportunity na dumarating sa buhay mo. Pero itong past person mo, gusto talaga nitong humingi ng second chance sa'yo. Kaya lang, hirap ka na magtiwala pa sa taong to. Ito yung nakikita ko na meron ka ng trust issue pa at ayaw mo nang ibigay yung tiwala mo dito sa taong to dahil alam mo na masasaktan ka lang ulit at mag-e-invest ka lang ulit ng time dito sa taong to na hindi naman kayang i-value ka or ipaglaban itong relationship nyo. Dahil sa nakikita ko, ikaw yung nag-effort dito sa relationship na ito. More on, naka-benefits lang yung taong to in a way na minahal mo lang ng sobra pero ikaw dito hindi naman niya priority. So, ito yung nakikita ko na hindi mo nahahayaan pa na saktan ng taong to yung damdamin mo dahil alam mo na sa sarili mo na merong taong talagang magmamahal sa'yo ng totoo. Ito yung nakikita ko. So, magtingin tayo ng final message. Five of Pentacles na nakikita ko dito. Sobrang nahihirapan yung taong to ngayon eh. Dahil nagkaroon ng financial problem ito. Maaring yung karelasyon or taong pinili niya hindi rin nag-work. Ito yung nakikita ko na maaring ginamit siya. So, pinakita dito na bumalik sa taong to yung ginawa niya sa'yo. So, gusto ng taong to na ayusin yung sarili niya dahil alam niya na ikaw lang yung malalapitan niya, makakatulong sa kanya. Pero sa nakikita ko dito, hindi mo na ibibigay pa yung tiwala mo dito sa taong to. Hindi mo naman hinihiling na magkaroon ng karma dito sa taong to. Sa nakikita ko, gusto mo rin naman na mapabuti siya at inaccept mo na talaga na ito yung nangyari sa relationship nyo na nag-end na pero itong taong to hindi niya matanggap dahil nga ngayon niya lang na-realize na lahat ng mga naging decision niya sa buhay naiisip niya na ngayon na mali pala dahil nakita niya na yung worth mo at handa siyang baguhin yung sarili niya pero ang nakikita ko dito hindi mo na ibibigay pa yung panahon mo para lang ulit-ulitin ng taong to dahil meron ka ng decision ngayon na handa mo nang i-focus yung pagmamahal mo para sa sarili mo. And sa nakikita ko dito, itong taong to, broken to eh. Malungkot yung buhay niya ngayon at nararanasan niya yung pighati na pinaranas niya sa'yo. So, sa nakikita ko, hindi mo rin naman to matutulungan yung taong to sa ngayon dahil nga kapag naging okay na yung taong to, sa nakikita ko, magdedesisyon pa rin naman to na bumitaw sa relationship nyo dahil itong taong to,
kaya lang naman to bumabalik kasi dahil nga nahihirapan siya, walang ibang tutulong sa kanya. So, kung yun lang nakikita niya sa'yo na nandiyan ka lang palagi, na willing kang tanggapin siya anytime na magkakaroon siya ng problema, hindi worth it ng time mo. At sa tingin ko, tama yung naging decision mo ngayon na mag-walk away na, dahil kahit na anong ibigay mo sa taong to, ibuhos mo yung pagmamahal, hindi pa rin namang magiging worth it dahil maghahanap pa rin naman siya na mas better. So, ito yung nakikita ko dito na ngayon niya lang naman yan nakikita dahil nga alam niya na hindi ka na niya kayang imanipula pa. So, sa nakikita ko dito, probably meron kayong mga kadiling na air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Meron ding earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And meron ding water sign, Pisces, and Cancer, and Scorpio. So, ito lang yung nakikita kong message dito, at kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyo kalimutan mag-like and comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel, at maraming salamat ulit, at see you soon.